Yung cellphone na binigay ko na ninakaw, Robar? Opo. Bakit? Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? At alam nyo, kausap ko si Amir. At after ko makausap si Amir, eto po mga amigo, gusto ko po nga ipakita sa inyo na nagkausap po kami ni Misma. So, ano na kaya ang itsura ni Misma? Tumaba ba, pumayat? Ano nangyari sa kanya? May balita ba? Bakit ba hindi ba siya nakaka-message? Anong balita? Ay naman mga amigo, so panoorin niyo po mga kababayan ko yung pag-usap namin ni Misma. At magugulat kayo sa kanyang revelasyon. Revelasyon? O, kakausapin natin siya ng Tagalog mga amigo. So, panoorin niyo po ito mga amigo. Kumusta na, anak? Kumusta? Kumusta na? Ano balita? Ha? Kumusta? Wala. Wala? Parang nakalimutan mo na magtagalog. Kalimutan mo na. Nakalimutan mo. Opo. Opo naman daw. Ano balita? Kumusta dyan? Hola. Hola, Jimena. Kumusta, Jimena? Ha? Jimena, Ah? kumusta? Bien. Oh, ¿qué pasa? Nada. Nada. Amista, Misma ano? Ha? Bakit, nasira ba cellphone mo? Sira? Oh, sira muna. Sira yung cellphone. Sabihin na si Chamame muna. Pabay mo na ng cellphone. Sabi ni Chamame, wala. Wala mo, wag mo na ano na? Sabihin mo na si Chamame. Oh, Pabay mo na cellphone si ako. Sabi ni Chamame. wag mo na cellphone. Opo. Bakit? Hindi ko alam. Oh, wala ka cellphone ngayon. Wala. Kamusta pag-aaral? Kumusta ka school? Okay lang. Okay lang. Okay naman yung grades mo, yung bulletin mo. Opo. Mm. Unang ngayong gusto ko ng cellphone para matchat-chat muna sa'yo. Sira cellphone mo, no? Oo. Mhm. Sira cellphone. Oo nga matagal na kasi cellphone mo. Sira, ala ba yung ano? Asan yung cellphone na pang-vlog, pang-video? Donde? Ano? Yung cellphone na binili ko, oo. Nang dito ni sa amin. Yung ginagamit kong pang-video, yung cellphone, asaan? Yung binili ko. Sira na. Sira. Sira din? Oo. Bakit? Hindi ko alam. Nang pupunta mo na sa school lang sa cellphone. Magkukunas mo na. No. Hindi pwede mag-cellphone. Kasi baka kunin yung cellphone. No. Ako, compañeros. Oh. Compañeros, sisira mo na. Ako. Yung kasama mo sa school. Sisira mo na. Para, Kinuha. coger, papar. Mujer? Roberto, telepono? Si. Bakit? Hindi ko alam. Yung cellphone na binigay ko na ninakaw, Robar? Opo. Bakit? Hindi ko alam na ngayon wala ng cellphones. Kaya pala hindi ka nagme-message. Kaya wala message. Ay, nako. Pala siya, no? Ano sabi niya, mami? Sabi ni Chamame, hindi kang problema siya. Ano na, magkakaproblema siya? Oh. Bakit? Sino Hindi ko alam. sino nagnakaw? Kaklase mo? Ha? Sino nagrobar? Hindi ko alam. Oh. Hindi ka makita si persona. Ay, hindi mo nakita. Hindi ka. Naku po, saan ka galing?
Ano? Saan ka galing? Donde estaba? Sa bahay. Kumain ka na ba? Opo. Ano kinain mo? Ano luluto siya, mami? Puno ko muna si Jamame na buko. Popo, chapang bota. Porque ayaw to plaka. Payat ka na. Oo. Plaka ka na. Porque plaka. Ha? No comer? Okay. Payat-payat mo, plako. Plaka. Hindi! Okay, tumayo ka nga. Tingnan ko. Labantar. Aha. Ano? ¿Qué tú esperar ahí? Asan? Ano na? Asan ba? Hindi ka naintindihan sa'yo. Hindi maintindihan. Baka naman nakalimutan mo mag-Tagalog. Ay, wala na. Naku, wala na yatang internet. Aha. Ba't ala ng internet? Mahina yung data lang kasi ginagamit nila mga amigo eh. Nagulat ako, tumawag pa. Tawag ulit tayo. Tingnan natin kung sasagutin ni Amir. Baka data lang yung gamit niya. Data nga lang. Wala na. Ay, wala na siya. Bakit wala, kaya ayaw sumagot? Ayun mga amigo, no, kaya pala hindi nakaka-message si Misma, ninakaw daw yung cellphone niya. Probar daw ng kanyang kasama sa sa school. Ano ba yan? Hindi na sumagot. Ubos na yung internet niya. Yun nga mga amigo, actually yung mga bata na yan, especially si Amir, lagi nagme-message sa akin yan. Tapos si Miss pa mga amigo ay na-stop mag-message sa akin, pero before lagi nagme-message siya kahit kay Lenlen. Tapos pagkausap ko yan, Tagalog naman talaga. Pero ngayon parang merong sa Tagalog niya. Isang taon na kasi, mag-isang taon na. So iba pala talaga pagka yung araw-araw mo nakakausap na nagtatagalog. Ganun po mga amigo. Yun lang. Nagulat nga ako, tumawag bigla sila sa akin. So sa akin naman, syempre sasagutin naman natin pagka tumawag sa atin. At saka sabi ko, di ba ako nagkukulang sa kanila, syempre kahit paano, sabi ko pumunta sa isang araw, Sabado, pumunta ka ako kila Aya para may bibigay ako sa kanila. So kahit yung panggamit sa katawan lang, okay naman yun. Hindi naman malaki yun, pero at least kahit paano, hindi pag sa kanila binigay, malaki yun. Pero pag dito isa sa Pilipinas, hindi. Ganun. Kahit paano, basta okay naman. Nagulat lang ako na kaya pala si Misma na-stop ng pag-message sa akin. Pero ang huling message sa akin ni Misma, hindi ko na matandaan eh. Ganun po. Pero may channel. Umay sa atin Misma ninyo. Pero importante, may mga Tagalog pa rin siya na nauunawaan, naiintindihan. Yun naman po ang mahalaga. Oo, kaya sabi ko nga po sa inyo, wala namang kasalanan ng mga bata. Kung tumatawag sila sa akin, nakipag-usap sa akin, wala sa akin problema yun. Yun nga po. Sa akin naman, pare-parehas naman na naka-move on, nag-move on na, nagpatawaran na, walang problema. Ano pa ba ang kailangan? Siyempre, marami tayong natutunan sa mga nangyari. Kaya lang, hindi naman po pwede na habang buhay magagalit tayo. Habang buhay yung sasamaan loob natin. Hindi okay yun. Hindi kagustuhan ng Lord yun kapag patuloy tayong nagagalit. Hindi maganda para sa ating sa atin. Hindi okay yun mga amigo. Para sa akin kasi, ako nagpatawad, naging okay na ang lahat. Sa akin po mga amigo ngayon ay gusto ko na magkaroon ng kapayapaan yung aking puso at aking isipan. Lahat ng mga nasabi ko na hindi maganda, ako'y nakahingi ng tawad sa kanya.
at siya naman ay humingi ng tawad sa akin. So yung pagpapatawad, yung pinaka mahirap gawin pero nagawa natin mga amigo. Sa aking puso mga amigo, wala akong nararamdamang galit, inis o ano paman. Ang nararamdaman ko ngayon mga amigo ay yung kagaya before na kahit pa paano pag kinakausap ka masaya ka. Ganun po, lalo na yung mga bata po mga amigo. Si Misma, si Sophie hindi ko nakakausap eh. Yun po mga kababayan ko. Pero sabi ko kasi yung mga amigo, yung time lang ang makapagsasabi kung magiging okay pa rin yung lahat. At kung mananatiling magkaibigan, kung mananatiling okay. Sa totoo lang kasi mga amigo, wala naman akong ano sa mga bata, nakita nyo ako nang umalis sila. Mag-isang taon na pero syempre tayo, patuloy pa rin tayong, alam niyo yun, sila nag-message, nakikipag-communicate sa atin at sabi ng ganun, ay hindi ka makakalimutan ng mga bata. Yun po ang sabi sa akin. And then hopefully mga amigo, lahat ng mga ito na nangyari sa atin ay may matutunan ang bawat isa. Importante po mga amigo, magpatawaran. Magpatawaran mga amigo. At syempre, kahit na pag nagpatawad ka, kalimutan kung ano yung mga nangyari. At dapat may matutunan yung bawat isa. Sa akin, ang natutunan ko sa pamilyang ito, especially sa mga bata, ay yung always na nandyan ang Lord para kung may mga problema at laging mag-usap. Yung communication na importante mga amigo. At dapat magkaroon ng tiwala sa isa't isa. Yung tinuturo sa akin ng family ko, dapat kapag nagkaroon tayo ng tiwala sa isang tao, ay dapat ay doon lang tayo mag-focus sa lahat ng mga pinangako at syempre sa lahat ng mga sinabi. So ayun po mga amigo, salamat po at sa lahat ng nagme-message sa akin nangangamusta about sa mga bata. Tingin po okay naman po mga amigo. So thank you so much po mga amigo at God bless po.